finally got my yellow packet. Hi guys, it's me again, Nova. Welcome to my channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na prepare ko for the interview and yung experience ko, ano yung mga questions na inasa akin. But before we proceed guys, please do support me by liking, subscribing, and hit that notification bell button. This motivates me to create more contents like this. As I have mentioned guys, for today's video is about the requirements that I prepared for the interview and my experience and mga questions na tinanong nila sa akin during the interview. So first guys, i-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements na pinipare ko during the interview. So if i-flash ko either this side or here, if-flash ko kung ano yung mga requirements pinipare ko. As I have mentioned on my previous videos guys is we didn't hire any agency or lawyer. So DIY lang kami for our fiancé or K1 visa application. So I got this interview requirements guys from, nag-attend ako ng mga Facebook groups or chats. So doon ko nakuha doon yung mga possible questions, yung mga possible requirements na dadalhin for the interview. So ito lang yung reference ko since DIY lang kami with our K1 application. So first requirements guys is yung interview appointment. So remember, pag nag-book kayo ng appointment or interview appointment, at the end of it, pag successful na yung, if you have selected na the appointment date is, ipiprint mo yon. So, or either i-email sa'yo or ipiprint mo yung appointment confirmation. So, first page lang yun guys, yung hiningi during the interview. Next is the DS-160 confirmation. Same then, yung confirmation, yung may photo. May photo yun ang confirmation. And then next is the MRV slip receipt. So, the one that you paid sa bank. So, make sure you have that receipt, yung official receipt from the bank na you already paid. And then the next one is the medical brown envelope result. So remember, you have the St. Luke's medical na hindi pwede i-open. Make sure dalhin yon. So remember sa medical is merong CD at saka vaccination, naka-separate siya. And then meron siya naka-envelope. So only the envelope you will bring guys. So you can leave the CD and the other paper. No need to bring them kasi yung envelope lang naman yung kukunin nila. And then next is the 2x2 US visa size photo. So 2 copies of this. So make sure guys na makikita yung ears, both ears sa photos. Kasi pag hindi masyadong klaro yung ears nyo, alright, sa photo, is kailangan mong umulit ng photos. Though inside the embassy, merong photo booth doon, pwede kayo doon. So it's better na mag-prepare na kayo, like make sure na makikita yung ears nyo. Kasi pag hindi klaro yung, di ba mas, siya, time-consuming pag doon pa-photo ka. And especially, marami ding doon na magpa-photo. Kasi hindi natin alam, marami ding hindi klaro yung mga photos. Next, guys, is the original passport, of course. Kasi ito yung ibibigay nyo during the interview. And then, next is the original NBI. Get NBI ACA if you use a different name on any official document. So, sa NBI, guys, mostly mag-aaka is yung mga married before. So, they're still using their previous marriage surname or different name back. Dito sila nag-aaka, guys. Yung single name nila, i-aaka nila. So, original yun, guys, ha. And then, next is the original PSA Cinemar. So, for Cinemar, guys, 1 lang hinihingi nila. Pero yung kinuha ko guys na documents is sa Cinemar is 3. Make sure lang na
Kasi ating kagamitin yung isang SENUMAR din doon sa CFO. Under the SENUMAR din guys, like for those married, kailangan din yung divorce decree or decree, divorce decree if possible, or separation na or certificate na separated. And then for original PSA birth certificate, so important din yung, so dapat original din. So within, bago din siya guys, hindi siya yung last year na kinuha nyo, dapat bago siya na kinuha nyo na PSA birth certificate. And adding as well yung sa PSA birth certificate guys, kasi meron akong problema sa birth certificate ko. So yung name ko sa birth certificate hindi klaro, like yung hindi masyado klaro yung name ko, and then yung name ng parents ko is incomplete. So marami talagang mali sa birth certificate ko, hindi complete. And then yung middle name ng father ko is nagka-switch yung letter EI naging IE. So, another documents guys na prepare ko for the birth certificate kasi hindi nga klaro at saka incomplete guys is yung living birth certificate. So, makuha to ito sa civil registry. So, pumunta lang kayo guys doon para humingi kayo nung LCR 1A form. So, magbibigay sila doon ng parang certificate siya guys na makikita kung ano talaga yung nakasulat doon sa birth certificate mo. And then, yung isang problem ko guys is yung birth certificate ko guys at saka yung SENUMAR ko is hindi sila tugma yung sa parents na name. So, yung sa SENUMAR ko guys is complete name yung nilagay ko doon sa parents ko. Pero doon sa birth certificate nga, di ba kulang yung name ko. So, yung ginawa ko guys is kumuha ako ng affidavit of discrepancy sa attorney, sa private attorney guys. So, yung binayad ko lang is nasa mga around 500 or 600 ba yun. So, nagbayad lang ko ng mga ganon. And then, kumuha ko ng affidavit of discrepancy na yung name ng parents ko sa birth certificate at saka yung name ng whole name, the complete name ng parents ko doon sa SENUMAR is one person lang sila. So, yun yung kinuha ko, guys. Pero sabi nila, guys, sa mga group, Facebook groups na sinalihan ko is dapat pala, kung anong nakasulat sa birth certificate mo, guys, is yun din yung ilalagay mo doon sa SENUMAR para wala nang masyadong questions or wala nang additional document support na i-add mo. Sa akin lang, guys, is since kumuha na ako ng SENUMAR na complete is bago ako umalis for Manila is kumuha na lang ako nung from attorney. Kasi nga nasing ko na para baka ma-question kasi din sa DS 160 ko guys is complete name din yung sa parents ko. So dapat pala yung DS 160, yung birth certificate at saka yung SENUMAR ko is dapat same yung name ng parents ko or sana yun yung dineclare ko para wala na akong additional documents. But since yun yung lagay ko na sa DS 160 at saka yun sa SENUMAR, is yun yung kumuha ko na affidavit of support. So kaya, kung kayo, if check nyo muna yung birth certificate nyo, if merong discrepancy sa name ng parents mo, is yun na lang yung sundin mo for the birth certificate at saka doon sa SENUMAR din. And then meron din akong nakausap na for interview siya this November. Yun din problema niya, parang walang middle name ata yung sa parents niya. So, para sure, kumuha siya ulit ng SENUMAR and then yung DS-160 is inulit niya. So, pwede ka actually umulit ng DS-160 if merong hindi ka sure. Kasi anyway, kung ano yung code doon sa or reference or control number doon sa DS-160 is yun naman din yung i-check nila, hindi yung old mo. Kasi pag sa, if mapapansin mo doon sa DS-160, meron silang barcode. So, yun yung i-read nila. So, doon sila magbe-base sa mga information na nilalagay mo doon sa DS-160. Alright? And the next one, guys, is police clearance. Kukuha ka lang ng police clearance if nagtatrabaho ka sa other country for more than 6 months.
or if you are an OFW, so if you work more than 6 months, kailangan mo kumuha ng police clearance. So, yun guys, dapat kailangan yun kasi hihingin yun ng sa interview, sa US interview. Mag-a-ask sila if you work more than 6 months. So, if you declare na yes, you work for more than 6 months, then maghihingi sila ng police clearance. Sunod guys is, itong, if you are late registered, so kailangan yung LCR, yung living birth certificate, and then yung baptismal or TOR or Form 137 or any old ID. So, kailangan nila yun. So, any of this is kailangan nila if you are late registered sa birth certificate mo. And then, next is proof of relationship. So, yung prepare ko, guys, is yung mga photos, yung mga ticket. Wait, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung proof of relationship ko. So, per proof of relationship, guys, is ginawa ko lang siya ng ganito. Clear book lang siya. So, clear book lang siya, guys. And then, ito lang, like, kumuha lang ako ng hearing with proof of relationship, and then photos, diba? Photos, and then, like, flights, if nag-travel kami together, so nilagay ko doon yung mga flights details, and then hotel and Airbnbs that we stayed, mga ganon. And then meron din ditong call logs at saka yung chats, like mga chats lang. So ito lang yung ginawa ko, guys. Ganito lang ginawa ko, hindi na ako gumawa ng parang album. Kasi yung iba, guys, na gumagawa sila is naka-album siya. Yung iba, guys, gumagawa sila yung naka-album. Naka-album siya, like, merong mga arte-arte. Pero hindi na ako gumagawa nun kasi parang super bulky na kasi. So, ginawa ko lang siya ng clear book. So, yun yung prepare ko, guys. And then, so, hindi ko na discuss to yung sa K2, guys, since wala naman akong K2. But if you like, I will also share this with you, or just comment down below if you want a copy. And then, or probably I'll put a link on the description box below na naka Google link, para if you want to use this as your reference for the interview, then you can. Next one is for the petitioner, guys. So, ito yung mga requirements na prepare ko for the petitioner. So, the I-134 affidavit of support. So, if you fill up mo lang yun, guys. And then, with signature, original or copy. Sa amin, guys, is ano lang siya. Parang ginawa lang namin sa PDF. And then, nilagyan ng signature. And then, parang scan copy lang siya. So, hindi talaga siya original yung affidavit of support. And then, yun lang yung dinala ko, guys. Though nagbigay si fiancé ng mga other supporting documents nito. Like, really, kasi may mga questions dito sa affidavit of support, guys. Like, kung ano yung mga properties, or mga ganun. Doon nag-prepare siya. Hindi ko na-print yun, guys. Only the I-134 affidavit of support. And then, next is yung recent RIS transcript return. Ito, guys, is prepare ko yung last 3 years. So ito yun din yung problems, guys, during the interview. Kasi walang 2022 na transcript return si fiancé. So, pero yung prepare ko, guys, is yung 2020, 2021. And then, merong 22, guys, pero yung nakalagay is parang wala pa siyang, yun nga, wala pang nasubmit na 2022 na IRS transcript return. Or parang ITR nila, guys. So, next, guys, is the recent W-2 if employed. So, if your fiancé is employed, then you have to prepare this. And then, if not employed, if your fiancé is self-employed or my business is, and then you can get the 1099. If retired or self-employed.
So, since si fiancé guys is self-employed siya, is kumuha kami ng 1099. Pero ito guys, gabi to. Like, hindi lahat ng 1099 kasi maraming 1099. Si fiancé kasi self-employed. So, yung 1099 kasi guys is kinukuha to yung, so para kasi siyang independent contractor. So, yung 1099 is binibigay to yung sa parang broker or agency na nag-hire sa kanya. And then, ibibigay to yung 1099. So, parang, ito yung, like, for the whole year, ilang total yung income from them. Or parang ganun. So, few lang din to guys na nakuha ko. Like, hindi lahat. So, kung ano lang yung meron niya for last year is yun lang yung dinala ko. Next is divorce decree. If your fiancé is married before or once divorced, so kailangan to guys. So, maraming nagko-question guys, dapat is it original ba or pwede ba copy for divorce decree? So, lahat ng mababasa ko guys na based on sa mga naka-interview na is dapat original daw yung dadalhin na divorce decree. Pero si my fiancé guys is hindi siya married before, so hindi ko to dinala. And then, next is the criminal court record. If nag-declare kayo guys ng criminal record, or if si fiancé nag-declare ng criminal record during the first application nyo, yung sa from NOAA 1, then kailangan yung magdala ng criminal court records if ano na yung status nito. So, kailangan din tong dalhin, or if naglagay kayo doon sa DS-160, meron ba doon? I think meron questions doon sa DS-160. If may criminal court record. So, kailangan din tong dalhin. And, kasi review nila to guys. So, dapat consistent yung, if meron lang nga, if applicable. This is only if applicable. If wala naman, no need to dalhin. So, yun lang lahat yung prepare ko guys for the documents for the interview. So, lahat is original. So, walang photocopy guys. No need to do a photocopy kasi anyway, lahat naman kasi original yung hinihingi for on my end. Okay? Pero sa petitioner guys, mostly is pwede lang siya scan except for the divorce decree if applicable sa inyo. Alright, so ito na guys, isi-share ko sa inyo yung experience ko during the interview. So, yung original date ng interview guys, supposedly, October 17. Pero, nag-change ako guys, kasi yung October 17 na schedule ko guys is nasa mga around 9:30. So, change ko guys on Monday, 6:30 a.m. Kasi gusto ko sana earlier na schedule. Kasi before, yung first schedule ko, yun lang yung available during that time na pag-schedule ko. So, yun din yung parang earliest na date na available. Wala siyang other schedule, guys. So, 9:30 lang ang meron. So, ayun na nga. Before ako nag-reschedule, guys, for the interview or interview appointment ko, make sure ko first na yung medical ko is pasado. Kasi if not guys, kasi move ko siya guys for a later date if hindi pasado yung medical ko. So since pasado yung medical ko guys is pagdating ko after nakuha ko na yung medical, pumunta ako ulit sa CGI tapos na-reschedule ako for the 16 kasi maraming available ata nun na slot. Like sunod-sunod siya like yung 16, 17 and then meron na ito yung 19, and then 23, 24. Parang maraming nag-open na slots, guys, during that time. Yun nga, nakuha ko na yung medical ko. Pag uwi ko sa hotel is, nag-rebook ako ng slot. So, yung kinuha ko, guys, is October 16, 6:30 a.m. Kasi nga, gusto ko earliest time, guys, or earliest na schedule. Kasi I feel na during, if earliest ka guys, like first schedule, fresh pa yung mind ng mga, ng mga consul. Like good mood, mga ganun. Pag a later, for me guys, if a later time pa, baka madaling mabad mood sila or whatnot, hindi ko alam. Baka maraming questions na i-ask sa'yo. So, yun nga guys, nag-change ako ng schedule for
like earliest schedule as possible, like after the medical, para hindi na ako mag-worry. Kasi if, you know, like yung feeling na parang waiting, like the waiting game, na nag-wait ka na parang ang tagal, like gusto ko na matapos. So ayun nga, nag-reschedule ako para madali na ako matapos. So interview day ko na, guys. So it was October 16, 6:30. So marami ako nababasa, guys, na dapat daw early kayo doon, at least 30 minutes before your schedule. Or kasi mag-open daw is, 'di ba, 6:30 yung schedule ko. Mag-open daw is 6 a.m. So at least mga 15 minutes before siguro the 6 a.m. pwede kayong mag-wait doon, guys. Kasi anyway, kahit earliest ka doon, merong iba doon, guys, pumupunta like 4 a.m., 5 a.m. Parang ang tagal mag-wait. Tapos yung schedule mo is later pa. So if possible, punta ka doon mga before 6 a.m. At least before 6 a.m. Before sila magtawag. Kasi magbe-base din sila sa schedule mo. Like let's say if 6:30 ka, ikaw yung mauna doon sa line, like tatawag sila, like sino yung ganitong schedule. So kahit later pa yung schedule mo, guys, hindi ka papasok. Nakalagay, di ba, nakalagay doon at least 15 to 30 minutes before your interview time. So yun yung papasukin. So yun nga, guys, 6 a.m. Pinapapasok na kami. First na prepare, guys, is yung DS-160 confirmation, yung first page lang, and then yung appointment confirmation, first page lang din, and then yung passport mo. So doon pipila kami. Nakapila ako sa immigrant, kasi yun yung first yung tinawag. Sino yung 6:30 a.m. na schedule for immigrant. So dalawa kasi yun, guys, parang dalawang tent. So merong immigrant at non-immigrant. For non-immigrant, mostly yung mga sa tourists. So, tinawag kami, guys, Simon. Tinawag kami for the 6:30, and then tinawag din yung I think 7:30 yung first schedule for tourist visa. And then, mas nauna pa silang pinapasok, guys. Yung nasa mga non-immigrant applicants. Kasi I think mas mabilis sila. Mas open na yung windows nila compared sa doon sa mga immigrant applicants. So kami parang pinapasok kami at a later. So hindi naman siya matagal na pinapasok sa mga, I think mga before, like mga I think exactly 6:30. Somewhere around pa rin within the schedule. So hindi talaga siya, guys, like 6:30 interview na agad. Later i-share ko sa inyo mga process. So yun na nga, guys, diba, sa first doon sa line is, yun yung prepare ko. So, yun yung ilalabas nyo, guys, sa i-ready niyo yun. So, yun, di ba, DS-160, at saka yung appointment confirmation, at saka yung passport. Lang yung ilalabas nyo. So, bago kayo pumunta sa US Embassy, guys, make sure na wala kayong dalang electronics, like smartwatch, cellphone, USB, bawal siya, guys. And then, food, bawal din siya. So, yun na nga, guys, make sure na wala kayong dala kasi ilalabas, hindi yun pwede allowed, hindi siya allowed inside the US Embassy. Though sa labas, guys, maraming mga vendors doon na nag-offer na if mayroon kayong phone or whatnot, pwede mong parang ililive doon, parang baggage, hindi naman siya baggage counter, so parang ganun na sa baggage counter na ililive mo doon, tapos magbayad ka. I'm not sure how much yung bayad, parang 200 or 300 ata. So, why not leave na lang na hindi pwede or bawal doon inside the US Embassy. So, ililive mo lang yung, guys, sa hotel. Or if meron kayong kasama na nag-wait sa outside, then doon na lang ililive mo. But, so after nun, guys, so pagpasok namin yung merong parang x-ray para sa mga baggage. Yun, pagpasok mo, x-ray. And then, marami namang mga assistant, guys. Mga Filipino nag-a-assist. Like, mga doon. And then, sinasabi nila, like, mayroon din doon, di ba, sa pagpasok mo, bago mo pagpasok sa x-ray, yung nasa labas pa na line, is, lalagyan nila ng sticker, yung back ng passport mo. So, parang ganito siya, guys.
Parang ganito siya, guys. So, meron siyang letter. Di ko lang siya show yung name ko, guys. So, meron siyang letter dito sa sticker. So, maliit lang siya, guys. Ito lang siya. So, huwag mo nang pansinin yung other sticker. So, ito lang siya, guys. And then, parang kung saan ito, parang ito yung hindi naman category. So, I think, parang seating to, guys. Like, meron kasing A, B, C. Pagpasok mo doon talaga sa US interview, makikita mo ng mga windows. Meron doon parang A, B, C. So, saan ka pwedeng mag-seat. So, ito yung parang nilalagyan niya ng letters. Tapos, sabihin ka naman, guys, kung saan ka pupunta. Like, parang every corner, tawag ba doon? Every corner, merong mga nag-a-assist, like mga Filipinos. And friendly naman sila, guys. Nagbibigay talaga sila ng guidance or instructions, or kung meron kang questions kung saan pupunta is automatic. Like, after the x-ray, guys, so pumunta na kami doon. So, sabihin ka lang kung anong, saan papasok. And then, meron ding mag-wait doon sa parang meron siyang waiting area, guys. Inside the embassy, pero parang, open siya. So, meron mga chairs doon. So, siguro kung yung iba nag-wait, doon pa sila. So, mayroon din nag-access doon na mga Filipino sila, guys, na saan pupunta. Sabihin nila, pasok doon. And then, pagpasok mo talaga yung makikita mo ng windows is, meron, i-check na yung bag nyo, guys. Make sure na wala kayong mga electronics na dala. So, i-check nila. Kahit pitaka. Yung dinala ko lang, guys, is maliit lang siya. Parang wallet lang siya. And then, nagdala din ako ng pera or in case na ipapa-repeat sa akin yung photo. So, magdala lang ako, guys. So, magdala din kayo ng pera in case lang for the photo. And then, so, after nun, guys, from entrance din is, meron din nag-wait din ng Filipinos. Like, ida-direct kayo kung saan kayo pumunta. Like, for anong application, tapos i-direct kayo saan kayo uupo. Yun na nga, guys, pinaupo kami, guys. So, nag-wait kami mga ilang minutes. So, I think mga 10 minutes siguro. 10 to 15 minutes nag-wait kami na mag-open yung window for the verification. So, first window na pinuntahan ko, guys, is for verification. Nakalimutan ko kung anong number yun. So, I think nasa mga 33 ata, window 33 or 34 yung pinuntahan ko. So, sa first window verification, guys, is pinasunod-sunod kami, like yung nasa seat, sinasabihan kami na, kailangan mag-form na kayo ng line, tapos mag-open ng window. So, first window, guys, is mga Filipino din yung nag-assist sa akin or yung nag-verify sa akin ng mga documents. So, first window, guys, is ito na yung mga questions and then yung mga documents na sinamit ko, guys. So, yung sinamit ko doon, guys, yun nga, diba, yung sa appointment confirmation, yung DS-160, yung medical, 2x2 photos, original passport, yung NBI, yung SENUMAR, and then birth certificate. Yun lang yung binigay ko, guys. And i-ask naman din nila kung ano yung mga documents na ipapasa mo. And NRV receipt. Pero yung kinuha lang nila, guys, is yung receipt from the bank. Tapos binalik sa akin yung copy mo na receipt. Di ba, yung parang maliit lang siya. So, yun, binalik yun sa akin. MRV receipt lang yung kinuha. And then, inopen na din nila yung, I noticed, inopen na din nila yung medical, yung brown envelope result. So, inopen na din nila during that time sa verification. So, ito yung mga questions, guys, inasa akin, like full name, yung birthday, yung petitioner's name, tapos yung address ko, guys, confirmation, and I think ito yung address din kung saan i-deliver yung passport mo. Sa akin, guys, nilagay ko doon is send to my address, like home address. Isa kasing option, guys, is yung pick up sa MOA na LBC. Pero hindi ako nag-avail nun, guys, kasi parang extend kasi yung stay ko sa Manila. So, ayoko kasing mag-extend ng stay. Kasi I'm not sure if within 3 days ba makukuha ko from my interview or baka matagalan pa. So, yun, nag-decide na lang ako, guys, na i-send sa bahay. Kahit matagal,
para mas less gasto siya. Kasi yung babayaran mo lang naman is 450. Pero if pick up for MOA guys, is free lang siya. Wala siyang bayad. Yun na nga inas yung full address. And then next is email address din. Yung nilagay doon sa DS-160. Confirm lang din. And then yung phone number. Confirm din yung phone number. Kasi yung email at saka phone number, importante yun kasi doon sila magsisend ng notification na nasend na ba yung, or ano yung status ng passport mo at saka visa. Or doon din sila magsisend if na-issued na siya at saka yung tracking number ng LBC. And then, next guys is yung petitioner's address, kung anong address kung ano yung sinot mo din sa DS-160 guys, yun yung sasabihin nyo. Kasi yun yung i-declare. Doon sila magre-refer. So, petitioner's address, and then, if we have kids together, if petitioner has married before, if I was married before, and then, chinek na yung birth certificate, guys, diba? As I mentioned earlier, yung blurry yung birth certificate ko. So, humingi siya ng LCR copy. Original copy yun, guys, So, humingi siya ng LCR. And then, yun nga, binigay ko yung LCR. And then, chinek niya if same ba doon sa Senemar. So, kaya sabi ko nga, meron parang discrepancy doon sa Senemar or sa birth certificate ko. Nag-change yung middle name ng father ko. Kaya, binigay ko yung affidavit of discrepancy, guys. So, yun. Binigay ko sa kanya yung copy of, yung galing sa attorney. Binigay ko yun. And then, kasi hindi sila much, but I think nag-note siya doon na ganito, ganyan. And then, next guys, if I have traveled more than 6 months from other country, so sabi ko wala. And then, kasi nga, di ba, pag dineclare mo na nag-travel ka for more than 6 months, or I think magbibigay ka ng police clearance from other country. And then, nag-ask din siya if I have visited other country for the last 6 months. So, sabi ko yes. And then, kasi mayroon akong dineclare doon sa DS-160. Doon sa DS-160 ko na dineclare, guys, was it only for tourists? So, sabi ko yes. So, ayun na nga, guys. So, after nung last questions is, kinuha niya lahat ng documents na inas niya. And then, sabi niya, dito na muna yung mga documents. And then, sinabihan ako na, okay, proceed to window for biometric. So, parang sa likod siya na, guys, ng window. So, sa kabila. I think, parang nasa mga 30s rin na windows yun. I actually forgot ko anong window yun, guys. Hindi ko na ma-remember. Basta, meron namang line doon, and then meron din yung mga Filipinos nag-a-assist. Yung parang nag-guide. Like, if tapos ka na sa verification, sabihin ka nila, oh, you fall in line here, or pumunta ka dito na window. So, kung anong instructions sa'yo, guys, listen lang. So, sa next is yung biometric. So, yung kukuhanin lang, guys, is yung DS-160 copy. And then, yun, sasabihin mo yung full name, and then your birthday, and then biometrics na, guys. So, mga friendly naman sila. Actually, halos friendly sila doon, guys. So, yun na guys, pinaupo na kami doon sa, parang mga nasa Windows 60, pataas, 60 to 70, something. Pinaupo na kami doon, guys. And then, nag-wait na for the final interview, so which is the American consuls. So, yun, pag upo namin doon, guys, nag-wait lang kami. I think, nag-start yung interview na sa mga around 7:30 na kami nag-open, or quarter to 8 ata nag-start yung interview. While waiting, guys, nakakaba siya kasi, di ba, parang ang tagal naman, like, yung gusto mo na matapos sa interview, guys, parang ang tagal na waiting, tapos kinakabahan ka pa. And then, I have noticed, guys, yung sa interview, tatawagin yung pangalan mo, so ibibase nila kung pang-ilan ka doon sa appointment mo. If makikita mo doon sa appointment confirmation mo, guys, yung sa time, meron nung number next to the time, yun yung number mo doon sa interview. Yun yung na-notice ko. Kasi, kahit nakaupo kami doon, guys, like, parang nakasunod-sunod kong pagpasok, is hindi yung sunod-sunod din yung order. Hindi siya in order. Sino yung
naka-appointment based doon sa sequence ng appointment mo, is yun yung tatawagin. So, I've noticed yung sa akin guys is nakalagay doon 10. So, pang 10 ako sa appointment na 6:30. So, ganun siya guys. So, ayun, tatawagin siya by name guys. So, wala siyang number. So, tatawagin lang yung full name mo. Like, saan ka pupunta. So, ayun na, sunod-sunod ng tawag. Mga 7:45, nagtatawag na sila for interview. And then, so yun na nga guys, tinawag na ako sa Windows 67. So, parang ako yung first ng pag-open ng window niya. Ako talaga yung first na tinawag niya. So, hindi siya in order guys. Hindi siya in order doon sa, tawag doon, sa console. Depende sa console guys kung saan na-send yung papers mo. So, I don't know paano nila dinidistribute yung name mo. Ayun na nga, yung pagdating ko doon sa Windows 67. So, nag-greet ako guys. So, good morning, ganun-ganun. Tapos, medyo natagalan kami kasi yung lights, sabi niya, is the light turned on? Ganun siya. So, parang, na-tense na ko guys, kasi parang medyo, ano siya, strict, I don't know. Or probably yun lang yung, niya. Yun lang the way siya magsalita, siguro. So, parang medyo, pero na-feel ko na, parang medyo stricto siya, or parang, tawag doon, a bit intimidating. Parang ganun siya. Yung console. Kasi nagreklamo siya sa coworker niya siya. Naka-turn on ba yung, I think the lights are not turned on, yung sa akin. So, para kasi siguro hindi niya ako masyadong makikita. So, nag-ask siya sa akin, guys, like, oh, is the light turned on there? Sabi ko, no, I don't. Tapos, tinignan ko sa taas, I don't think so. Sabi ko sa kanya, I think it's off. It's off. Sabi ko ganun. Tapos ayun, sabi niya sa coworker niya, the light is not turned on. So parang medyo kind of like na-disappoint siya or something like that. Pero, ayun na nga. So, hinintay pa namin na ma-turn on yung light sa akin. Tapos sabi niya, pag turn on, sabi niya, that's better. I can see you now. Sabi niya ganun. Kasi parang hindi masyadong makikita siguro. Siguro kasi window siya guys, diba? Literal na window, may glass siya. In between, sa console, sa American console siya sa akin. So, glass siya. And then, meron siyang maliit na parang microphone there na, or parang speaker para maririnig mo siya or something. And then, ayun, so yung first na ginawa namin guys, it's pledge. Like, pledge na magsasabi ka na truthful, na ang sabihin mo is the truth, nothing but the truth. Na hindi lies, walang lies. Like, yung anong sasabihin mo guys, yun yung i-accept nila. And then, next one is yung parang pina-biometrics ako ulit. Hindi naman, I think confirm lang yung biometrics. So, yun na guys, inas na ko is, who petitioned me? So, sinabi ko yung petitioner's full name. And then, nag-ask siya my date of birth. And then, where did we meet? So, sabi ko, ganito, ganyan. And then, when did we meet? So, where did you meet, guys, is saan kayo first nagkakilala? Like, if you're from the online dating or, you know, if nakita ba kayo somewhere or whatnot. So, yun yung i-declare mo. And then, yung next, guys, is when did you meet is ito yung first face-to-face na meeting nyo. So, inas niya sa akin nun. Nag-ask siya, when was the last time we met each other? So, sabi ko, yeah, we met last blah, blah, blah this year. And then, if we do have kids together, sabi ko, we don't. Or, if meron ba siyang kids, or if I have kids, yun yung question. And then, did I work outside the country for more than 6 months? Sabi ko, hindi. Do I currently work? Sabi ko, hindi. In-explain ko guys, bakit. Kasi I think parang nag-ask siya. Yung questions ko dito guys, ni-write ko siya sa phone ko guys, sa note. So, I think meron pa mga missing questions. Actually, marami siyang questions sa akin. I can't remember others. Pero yung sa work guys, nag-ask siya, and then, what's the reason why I'm not working? Parang ganun. So, parang sinabi ko sa kanya, ganito, ganyan. And then, tinignan niya yung birth certificate ko. Sabi niya, bakit daw hindi daw nag-match yung father's name ko sa birth certificate at saka sa NMR. Sabi ko, ganito, ganyan, parang wrong spelling siya. And then, that's why I have a affidavit of discrepancy, ganun.
pinisend ko. So, in-accept naman ninyo yung affidavit of discrepancy. Nag-ask siya if I have issued a US visa before. Sabi ko yes, kasi meron akong US visa before, guys. And then, nag-ask siya if what kind of visa. Yung kind of visa ko before, guys, is J1 visa. And then, sabi niya, parang, what kind of visa? Sabi ko, J1 visa. It's a work and cultural exchange program. Or parang, sabi ko, parang, I think it's kind of like student exchange program. Dapat ano pala siya, guys, work and travel exchange program. Parang ganun. And then, nag-ask siya, what school? So, sinabi ko yung local school ko here, guys. Tapos sabi niya, no, the one in the US. Sabi ko, no, I wasn't studying there because it was like a work and travel program. Sabi ko ganun. And then, nag-ask siya if what course. Sabi ko, anong course ko? Sabi ko, kung ano yung hotel and restaurant management. Kasi yun yung course ko, guys. And then, tapos siya, what job? Kung ano yung trabaho ko doon sa US. Kasi 3 months lang yun, guys. Yung parang work and travel program. Tapos sinabi ko sa kanya, guys. Tapos natawa siya, guys, kasi I mean like, punta ka lang sa US tapos mag-work doon. Hindi ko sabihin kung anong work ko doon, guys. And then, tapos nag-ask siya if, do I have a criminal record? Sabi ko, no. I'm not sure pa meron pa siyang mga questions, guys. Nakalimutan ko na. Actually, nakalimutan ko ng other questions niya, guys. So, medyo marami siya. So, parang sa interview, guys, parang mga 5 to 10 minutes ka sa Windows doon. So, merong iba, guys, it's mabilis, like, based yung mga before sa akin. Parang 3 minutes lang sila, guys, like, doon sa question. Sa akin, parang ang rami ng question sa akin. But anyway, tapos sabi niya, guys, binigay niya akong pamphlet. Tapos, parang may tinype pa siya doon sa mayroon tinype pa siya doon sa computer niya. Basta binigyan niya ako ng pamphlet. Tapos, parang mga 1 minute ata, guys. Parang, ang tagal. Pero feeling mo, ang tagal ng 1 minute. Tapos sabi niya, okay, your visa is approved. Tapos, kinuha niya yung passport ko. Kasi pag approve ka, guys, kukuhanin yung passport mo para sa visa. Pag hindi naman, guys, pag rejected ka, ibabalik niya sa kayo yung passport. So, make sure, guys, is mag-eye contact kayo sa interview with the consul. As much as possible, siya lang, tingnan mo. Yung consul. Siya lang, yung face, kahit hindi talaga sa eyes or kahit somewhere in the face, titingnan mo siya. Kasi they will know if you were lying or whatnot. But at least, diba, if eye to eye contact, na you're really honest or you're really truthful sa mga sinasabi mo. So, make sure eye to eye contact. Actually, guys, yung, diba, pag nakaupo ka, parang nina-nervous ka. Pero pag doon na sa interview, guys, is parang kinakabahan ka, pero parang nawawala din siya. Kasi, di ba, parang confident ka na ma-answer mo yung questions. Pero of course, kinakabahan, medyo kaba pa rin kasi, di ba, you'll never know if pasado or whatnot. Pero if for the K1 visa, guys, is mostly naman talaga is approved yung sa K1 visa. If ma-refuse ka naman is parang it's either yun yung problem with your documents. So, term nun is parang 221G. I think, ibabalik sa iyo yung passport and then, bibigyan ka ng instructions kung paano mo isa-submit yun or kung anong mga documents na kulang mo or required nila na ipapasa mo doon. So, once na matutuwan ka, guys, hindi naman siya totally rejected or refused. Pero yun sa status mo, guys, is magiging refuse siya. Pero yun nga, kailangan mong fulfill or parang i-complete yung documents mo. Yung kung ano yung hinihingi ni consul. Ibabalik sa'yo yung passport. Tapos, parang isisend mo ulit, I think, yung passport mo and then yung missing documents mo. So, much better, guys, is prepare nyo yung documents nyo. Magbigay kayo ng scenario, mga ano kayang possible na questions. Kaya guys, yung sa birth certificate ko, problema ako. Kasi baka nga mayroong questions. So, yun nga. Na-question nga yung birth certificate ko at saka yung LCR ko. Kaya, nag-prepare ako ng affidavit of discrepancy. And then, yung problema ako din, guys, yung sa fiancé na documents. Kasi parang maraming missing. Yun yung problema ko. Wala akong
tax return nung last year, 'di ba? Kasi wala nga yung problema ko. For I think guys, hingin nila yon. Like hindi naman siya necessary na hinihingi yon yung sa fiancé side, pero I think hihingin yun guys. Like kasi merong iba talaga hinihingi ng I-134 at saka yung mga tax return at saka yung W2 or 1099, either doon yung hiningi. I think I have noticed guys, if yung sa application mo, 'di ba? First application yung sa NOAA 1, talaga nung K1 application is yung income ng fiancé mo is below the poverty line. So, I think hihingi nila yun and see if, you know, if, kasi every year, nag-increase naman yung sweldo nila or kung income nila. So, of course, i-check nila if more than the poverty line. So, I think 125 for two-person lang or kung ikaw lang yung walang other tawag doon, beneficiaries. So, kung ikaw lang yung beneficiaries, guys, merong atang bracket doon. So, kung ano yung income. Pwede ma-search sa Google, guys, kung ano yung income. So, if doubtful ka, guys, pwede mo i-ask si fiancé. Kasi if si fiancé, guys, is less than the, if annual income niya is less than the poverty line, and then that's the time na magsasubmit kayo yung parang other na magsusupport na parang let's say like relatives na will support you for the meantime or something like that. Parang assurance lang na pagdating mo sa US is may magsusupport sa iyo kasi 'di ba for K1 visa wala ka talagang work, hindi ka maka-work, tsaka ka maka-work if meron na kayong green card or change of or maka-adjust ka na ng status. So, yun, pero hindi siya hiningi. Hindi naman siya hiningi sa akin, guys. But thankfully naman hindi. Kasi, yun, na-worried ako, wala siyang tax receipt for last year. Yun lang yung na-notice ko, guys. If hihingan siya is, yun nga, yung sa declaration mo is below the poverty line, si fiancé. Pero so far, hindi naman ako hiningan, thankfully naman. And then, yun, lumabas na ko, guys. And then, super happy. So, buti na lang guys, hindi ako yung sa delivery ng passport at saka visa. Hindi ako nag-option for pick up guys sa MOA. Kasi nga, di ba, ang layo pa namin guys from Mindanao pa ako. And hindi ako sure if may issued agad. Kasi may nagbabasa ko guys, yung iba, lucky for others, yung na-issued sila the next day. And then, others guys, ang tagal pa. Like sa akin guys, pag-check ko nun sa status ko is nakalagay na siya approved within the day. Pero yung issuance, guys, ang tagal niya. Like, imagine, Monday ako na interview and then yung na-issued ako, guys, is Friday. So, ang tagal, diba? So, imagine if nag-wait pa ako doon sa Manila, ang laki ng gastos ko. So, at least, hindi ako nag-wait. So, magbabayad lang ako ng 450. So, yun na nga, na-issued ako, guys. Tapos, pag na-issued ka, guys, the next day is, saka yun, isasend sa'yo yung LBC or confirmation. Parang instructions siya, guys, kung anong gagawin mo. Kasi may isasend na yellow packet at saka yung passport mo, guys. So, after ma-issued, guys, so the next day nga, magsisend ng tracking number. And then, so, dito sa Mindanao, guys, sa akin, di ba Friday ako na-issued. So, Monday, binigay nila sa akin yung tracking number. Na-receive ko siya, guys, Saturday. Here, sa Mindanao. So, yun nga. Nabigay sa akin ito yung, show ko sa inyo, guys. Ano yung So, ito na yun, guys. Yung yellow packet. So, nilagay din nila yung passport, guys. So, yung passport is parang naka-open siya, yung first page mo, where nandoon yung picture mo. And then, inopen ko lang siya dito, guys. Yung kinuha ko lang yung passport. So, hindi mo siya, yung yellow packet, guys, hindi siya i-open. Kasi, ibibigay ito sa point of entry. Kung yung, saan talaga yung first na port of entry mo sa US. Diba? So, ito yung ibibigay. Yun na, guys. I'll try to share with you my visa. Pero, i-blurred ko lang, guys, So, ipapakita ko later. If-flash ko dito sa screen yung visa call. So, that's it, guys, for the requirements and my experience during the interview.
And if you do have questions or clarifications, please don't hesitate to comment down below, and I will try my best to answer all your questions as much as I can. And please do like, subscribe, and hit the notification bell button so I can continue to create contents like this. Hope to see you guys on my next vlog. Bye for now. Big